May huling ala sa mga kandidatong gusto makahabol sa survey. Ayon sa Pulse Asia, makuha ang boto ng mga posibleng magbago ang isip. Ang survey leader namang si Mayor Rodrigo Duterte tiyak nang may dagdag boto bukod sa mga taga-suporta dahil sa block vote ng Iglesia ni Cristo. Saksi si Sandra Ginaldo. Ang presidential survey leader na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nakapuntos pang lalo ngayong nasungkit na niya ang endorsement ng Iglesia ni Cristo. Mismong news website ng Eagle Broadcasting Corporation na media arm ng INC ang nagbalita nito. Bukod pa sa mga nakuha naming sample ballot sa ilang nagpakilalang miyembro ng Iglesia. Nakasanayan ng suyuin ng mga kandidato ang solidong boto o block vote ng Iglesia ni Cristo. Noong 1998 halimbawa, sa exit poll ng SWS, hanggang 80% ng kanilang miyembro ang bumoto sa inindorsong si dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon sa mga analyst, sa mga gitgitang laban talaga mahalaga ang tinatayang halos 2 milyong boto na Iglesia ni Cristo. Pero kahit 11 puntos na ang agwat ni Duterte sa kasunod niya sa latest Pulse Asia survey, malaking bagay raw ang INC endorsement ayon sa kanyang kampo. Salamat po. Hindi kayo magsisi. You will not regret your support. Kahit paano, may tiyak ng boto si Duterte bukod pa sa mga solido niyang taga-suporta. Marami sa mga sinurvey ang umamin ding posibleng magbago ang isip. Sa latest survey ng Pulse Asia halimbawa, nasa 95% ng mga sinurvey ang may kandidato na. Pero yung 1/4 na mga may piniling kandidato, posibleng magbago raw ang isip. At ang iba sa kanila'y hindi pa masagot kung posible silang magbago ng isip. Soft vote ang tawag sa kanila na pwedeng maging swing vote kung lumipat sa iba. Marami po kasi ako naririnig na kaya hindi ko pa makadecide. Nanood po ako ng balita kung ano po talaga regarding po sa mga debate po nila. Medyo naguguluhan pa ako. Nag-isip ako ng kung sino talaga ang iboboto ko. Maaring sila ay nagmamasid, tinitingnan nila kung ano nangyayari. Maaring sila ay makikinig sa mga balita. At maaring mas tumiba yung kanilang pagsuporta sa isang kandidato o maaring mas lumambot yan at mag-isip sila na lilipat na lang sila sa iba. Kaya naman, dalawa ang hamon sa mga kandidato ngayon. Una, mapanatiling kanila ang mga soft vote. At pangalawa, mangagaw ng boto ng iba para maging swing vote. Maaring magbago pa, maaring mag-swing pa ang mga botante. At kung ano nakikita natin na level ng suporta ngayon, maaari pang magpalit yan at maaring pumunta sa ibang kandidato. Nito mga nakarang araw, hayagang binabanggit ni Marrojas ang pag-target sa kanila dahil kabilang sa mga dahilan daw ng nagdadalawang isip ang mga pagkukulang umano ng administrasyon, lagi niyang binabanggit na pupunan ito. Sabi niya sa Naga kanina, nalagpasan na natin si Vice President Binay, nalagpasan na natin si Senadora Grace at tayo na ang palapit ng palapit pataas sa nangungunang si Mayor Duterte at inaasahan ko sa darating na mga araw ay malalagpasan na rin natin si Mayor Duterte. Kahapon sinabi ni Rojas na sila na lang ni Duterte ang naglalaban. Kahit sabi ng Pulse Asia, magkahati pa rin sila sa ikalawang pwesto ni Senadora Grace Poe. Sa gitna yan ang panawagan ng ilan na may dapat magbigay daan sa dalawa para mapigilan daw ang pamamahala ng nangungunang si Duterte. Pero sabi ni Poe, bago siya magpunta sa Tondo, Maynila ngayong gabi, sino ba sila para magsabi kung sino ang dapat pipiliin ng ating mga kababayan? Hindi po tayo sindikato na makikipag-ayusan kahit kanino para mawalan ng opsyon ng ating mga kababayan. Nagpahaging siya laban sa tinawag niyang gobyernong walang pakiramdam, corrupt at bertugo. Balik sa vote-rich province na Cavite naman si Vice President Jejomar Binay na pang-apat sa latest Pulse Asia survey. Pero sabi niya, ako ang mananalo. Paano niyo po nasabi yun, Vice? Kasama naman kita. Nakikita mo naman. Yung mga resulta ng survey, does that mean na they don't mean anything? Ang survey, na tamang survey, ay pagkatapos ng halalan. Tila pahaging din ang ilan niyang bilin. Huwag bumoto ng ani ay mamamatay tao ng mga kandidatong pumimili ng mga boto. Bumanat din ang mga patama si Senadora Miriam Defensor Santiago bukod sa pagtatanong kung bakit daw tumatakbong presidente ang mga intellectually bankrupt, malaman din ang iba pa niyang pahayag. Pinangakuan tayo ng matuwid na daan. Anong matuwid? Papunta lang dito sa USC, ang traffic, ang bigat-bigat. You got a communist NPA supported candidate and you got a allegedly
CIA finance candidate. Papayag bang CIA na tatalunin sila ng NPA? At sa gitna ng pagdadalawang isip na ilang iboto siya dahil sa kalusugan, maayos raw ito. Patunay ang kampanya ngayon na pang-apat na sa loob ng 10 araw. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.